What's up mga ka-angler? Welcome back sa ating Mamaw Hunting Lures Part 3. At ang feature natin na lure ngayon ay isa sa aking pinaka-paboritong gamitin sa shore. Dahil napaka-epektibo ito at saka napakadaling gamitin. At, bilang isang angler, dapat meron ka nitong lure na ito. Walang iba kundi ang jerkbait. So ayan, so ito po ang jerkbait. So gaya ng sabi ko, ito po ay napakadaling gamitin at saka napaka-epektibo. So napakadaling gamitin siya kasi cast and retrieve lang po ito. Hindi mo na kailangan ng special technique para i-work to or para laruin to. So pwede mong i-cast tapos i-retrieve mo lang. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Pero merong magandang technique kung paano i-work to. So i-cast mo tapos i-jerk mo or i-twitch mo yung rod mo. Kaya siya tinawag na jerkbait. So dahil gini-jerk mo siya. Pag gini-jerk mo siya, nagkakaroon siya ng erratic movement. So yun yung nagpapa-strike or nagtitrigger ng strike sa mga isda. So kasi pag gine-jerk mo ito, parang ang action niya is dying fish. So lalong-lalo na yung mga mamaw, pag nakita nila na may easy meal, ayan, talagang kakagatin yan. So gaya ng ibang lures, ang jerkbait ay may iba't ibang style at saka sizes din. So malalaman mo na jerkbait yun dahil sa kanyang physical feature. So ang jerkbait kasi usually mahaba at saka slender or manipis siya. So kagaya ng ganito. So kagaya din ng mga dito kung napansin nyo, mahaba sila tapos maninipis. So different sizes po yan. So meron tayong mga 50 grams, 40 grams, up to 3 grams. So kung napansin nyo to, and from malaki hanggang sa maliit. Siyempre pag namamamaw hunting kayo, dapat malaki yung gamitin nyo. Kasi nga, ang target nyo talaga is yung mamaw. So the bigger the lure, siyempre the better na gamitin pang mamaw. Dahil usually ang kumakagat sa malalaki, siyempre yung malalaking isda rin. Pag maliliit, syempre usually ang kakagat din is maliliit. Pero don't get me wrong, meron din po kumakagat na malaki sa maliit. So vice versa, ganoon din sa malaki, meron din kumakagat na maliit. Pero syempre kung nagmamamaw hunting ka, dito ka sa malaki talaga. Huwag kayong ma-confuse guys. Iba baka may makita kayo na parang kaparehas nito pero mataba. So hindi po jerkbait yun kagaya nito. So ito po yung tinatawag na crankbait. So short siya tapos mataba, rounded, tapos mahaba yung lip niya. So ito pa yung tinatawag na crankbait. So meron din pong ganitong style, yung square bill na crankbait. So ito usually ginagamit ko sa freshwater, pang-hunting ko ng largemouth bass. So syempre meron din siyang maliliit. Ayan. Ito kagaya ng mga to, ayan, maliliit na crankbait. So ayan, so magkaiba po yung crankbait at saka jerkbait guys. So ayan guys, kaya nang sabi ko, ang jerkbait is mahaba at saka slim. Yung mga lip nila usually maliliit siya ganyan. So meron din naman yung mahaba. Ayan, kagaya nito medyo mahaba din siya. Tapos medyo malapad. So ayan, kung mas malaki yung lip niya, mas malalim yung pagka-dive niya. At ang jerkbait din po, meron din po siyang tinatawag na sinking, floating at saka suspending. So ang pagkakaiba lang po ng mga yun is from the name itself. Yan, kagaya ng sinking, ito sinking. Pag kinas mo to, magsisink po siya pag hindi mo siya ni-retrieve hanggang sa ilalim. So, ayan, magandang gamitin ito pang target sa different levels ng tubig. So, from bottom, mid to top. So, maganda gamit ang sinking. So, syempre, kung yung isda nasa ilalim yung target mo, palubugin mo at saka mo i-retrieve. Kaya lang nga lang, ang downside nga lang ng sinking is syempre prone to sabit siya. So kung gusto mo naman ng hindi masabit na jerkbait, gumamit ka ng floating na jerkbait. So I guess ito floating to eh. So ayan, floating. So pag kinas mo to tapos hindi mo ni-retrieve, ayan, naka-float lang po sa ibabaw, hindi siya nagsisink, hindi kagaya ng sinking. Pero pag ni-retrieve mo to, magda-dive po to, ilalim po. Ayan, so depende sa haba ng lip niya, ganun po yung lalim ng dive niya. So meron din po yung tinatawag na suspending. So yung suspending po na jerkbait, so kagaya nito, ito suspending to eh. Pag kinast mo tapos rinitrieve mo, magda-dive siya. Pag tinigil mo, hindi siya magsisink at hindi rin siya so magsususpend lang siya sa water column na kung saan mo siya tinigil. Actually mag-float din din pero dahan-dahan lang talaga yung pag-float niya kaya parang nakasuspend lang talaga siya. So may enough time para i-grab ng isda. Ayun guys, yung tatlong klase ng jerkbait. So meron ding jerkbait na tatluhan yung lagay ng hook niya. So kagaya nito, ayan, as you can see, tatluhan yung lagay ng kanyang treble hook.
So ito ginamit ko for bass fishing to. Hindi ko pa na-try ng pang saltwater. Yung tatlo yung hook. Usually kasi yung ginagamit ko is yung dalawahan. So kagaya ng mga to. Lagyan ng treble hook dyan. Treble hook. Ayan, dalawa. Kagaya naman to. Ayan. So usually yung lahat na andito, dalawahan ng kabitan ng hook niya. At ayun na guys, ang jerkbait. At syempre, pag kumuha kayo, malalaking lure kagaya nito. Usually yung ginagamit ko yung mga 40 grams, yan 30 grams na pag nagmamamaw hunting ako. So ayan guys, i-consider nyo ang jerkbait na bilhin at gamitin, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang mag-fishing tapos gustong magmamaw hunting. Itong isa sa masasuggest ko na lure na gamitin nyo na pang mamaw. So gaya ng dati, itatag ko ulit dito sa my screen kung saan kayo makakabili ng mga to. So particular yung mga andito. Ayun mga ka-angler, kita-kits ulit tayo sa susunod na feature natin na mamaw hunting lures at yun na yung pinaka last na lure na i-feature natin sa ating series na mamaw hunting lures. So kita-kits tayo guys. Until next time, fish be with you.